Naalala nyo, inilabas na natin yung unang warrant of arrest ni Ken Chan. Oo. Di ba? Correct. May sumunod na naman. Ay, meron na naman lumabas. Ayon sa kwento ay nasa Amerika siya. Oo. Pero ngayon nasa isang bansa na lang siya ng Southeast Asia. Uy. Oo, at pagka payat na raw ni Ken Chan, maaaring napanood na nating lahat ang isa pong episode ng KMJS ni Miss Jessica Soho tungkol kay Julius. Ang magtagpo si Julius at ang kanyang dakilang ina. Si Julius po ang nakababatang kapatid ni Jay Manalo. Mga pinakamamahal namin kachika, heto na naman po kaming tatlo para pagliwanagin ang inyong kapaligiran at para kalimutan ang inyong stress, problema at melangkolya. Tama, Romel Chika? Naku, sabay-sabay tayong maging masaya sa panonood niyo po sa amin. Yan, masaya lang. At syempre, nakatingin siya eh. Ano kaya ang inipon-ipon niya sa kanyang kukote para sabihin niya yon? Wendell Alvarez, aka Barikutot. Siyempre, hindi lang masaya po kami dito, kundi magbibigay din kami ng mga showbiz balita na nakakaaliw at mga showbiz at Hindi mo napapansin, sa ating tatlo, pinakamahaba na opening ikaw. Oo. Pakiulit. Take 2. Siyempre, hindi lang po kasiyahan ang amin ibibigay sa inyo, kundi may mga showbiz balita, showbiz intriga at may kasama din na opinion. Oh, mahaba talaga, di ba? Oo, pinakamahaba ngayon sa'yo eh. Kami nga, chillax lang eh. Pero ikaw talaga, karir na karir. Di ba? At kakaririn po natin mga kachika ang episode na ito. Merong emosyonal, merong mainit. Lahat po ibibigay namin sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Ilang ulit mong minememorize ang opening at closing mo? Siguro mga 3. 3 minutes? Hindi. 3 times? 3 times. So, mga Okay. 3 to 4 times. Inuumpisahan mo ng anong oras? Ay, ano Meron sa gabi. Hindi, kumising sa jeep pa lang ako. Sa jeep pa lang daw siya. Talagang focus. Kapag nag-taxi ka na papasok sa subdivision. Ay, naku, ito na. Kung minsan kasi magulo yung driver, kwento ng kwento. Hindi nakakalimutan ko. Nakakaaliw naman talaga. Umpisa pa lang po, mga kachika, naghahalakhakan na tayo. Pero emosyonal po ang ating programa at meron din pong mainit na balita na itatawid namin sa inyo. Naalala nyo, inilabas na natin yung unang warrant of arrest ni Ken Chan. Oo. Di ba? Correct. May sumunod na naman. Ay, Meron na naman lumabas. So sa iba na namang grupo ito, ibang tao. Pareho din ang complainants, yung mga investors, at parehong mga tao rin ang inihabla. Isa na si Ken Chan at ang kanyang kapatid at yung sinasabing kasosyo ng karelasyon niya. Yun. Nakakalungkot kasi kalat na yung kanyang warrant of arrest sa lahat ng himpilan ng mga pulis. Ay. At ang immigration may kopya na rin. Kaya kung sakali nababalik dito si Ken Chan, dun pa lang sa paliparan, sa airport pa lang, may maghuhuli na sa kanya. Ay, Nakakalungkot, no? So wala itong takas talaga. Kaya dapat talaga. Noong una, ang ibinalita natin, ayon sa kwento, ay nasa Amerika siya. Oo. Pero ngayon, nasa isang bansa na lang siya ng Southeast Asia. Uy. Oo, at ayon sa ating source, ay pagka payat na raw ni Ken Chan. Siyempre naman, nakaka-stress talaga. Itong pinagdaraanan niya talaga, nakaka-stress talaga. Totoong-totoo yan, di ba? Sabi nga natin, kadalasan nating sinasabi, ang peace of mind, hindi maibibigay ng ibang tao sa atin. Tayo ang gagawa para makuha natin ang kapayapaan ng kalooban natin. Kailangan. Oo. Pero bakit kasi, ilang beses natin pinag-uusapan at nakikiusap tayo sa kanya na harapin ang mga ganitong eksena. Meron din tayong kasabihan, overthinking kills your peace. Ay, naku yan. Ito po, hindi na po tayo magbabanggit pa ng ibang tao. Ako na lang po ang gagawin kong halimbawa. Kamakailan lamang po ay lumabas yung resulta sa Piskalya ng Makati. Natural po, doon pa lamang, syempre, aakyat yan ng husgado, di ba? Aakyat ng husgado. Pagkatapos ng husgado, Court of Appeals, pagkatapos Supreme Court. Matagal po itong problemang ito bago mahusgahan talaga. Dahil libelo po ito. Pero kailangan ito, binabantayan natin.
Di ba? Pagsampa sa korte nito, syempre may warrant of arrest yan, magpipiyansa ka. Ako po talaga binabantayan ko po ito mula noon hanggang ngayon. Ako po ay hindi matapang. Wala pong taong matapang pagdating sa ganitong problema. Hindi rin po ako mapera o mayaman para mag-post agad ng piyansa. Ang totoo pong dahilan kung bakit ko binabantayan ang ganitong mga problema ay dahil marespeto ako sa batas. Yun. Di Yun ba? naman ang pinaka Marespeto dapat. ako sa batas. Kung ano po ang sinasaad ng batas, yun po ang dapat nating sundin. Itong kay Ken Chan, po pwede naman niya itong pero kailangan bumalik muna siya. Magpakita muna siya do sa branch na may hawak ng kaso para masabi na may jurisdiction ang korte sa kanya. Kailangan magpakita muna siya. Tapos, alam ng mga abogado niya ang gagawin, petition for bail. Kasi no bail to eh. Ay, Petition for bail ito. Kapag pinaiyahan at pinagbigyan ng judge, po pwede niya itong ipiyansa at saka niya asikasuhin ang problema. Yun. Mula roon, makakausap na niya yung mga investors, Yes. yung mga complainants. Po pwede na niyang sabihin na mas maganda po na ako'y malaya para matugunan ko po yung mga hinihingi nyo, yung sinisingil nyo. Tama. Diba? Pero di ba sabi nga nila, kapag pera ang usapin, May may katapat. may katapat, Oo. di ba? Yun po yung pinakamadaling problema. Oo. Sa totoo lang po, ang pinakamahirap po kalusugan. Ayun, Yung tama. health. Ang pag-ibig, pangalawa. Oo. Dahil ang pag-ibig kapag nawala, hindi naman pwedeng halinhan ng isang tao na hindi mo naman mahal. Yung Correct. love and the rebound, di ba? Totoo. Pero yung pera po, pinakamadaling problema po yan kung tutuusin. Mahirap lang pong isipin dahil napakahalaga ng pera. Correct. Kaya lang po, pagka meron tayong binanggit na presyo, may katapat na presyo din po yun. Yes. No? Kaya yung pera, pinakamadaling problema. Ang tanging solusyon nito, makipag-coordinate para maayos. Komunikasyon. Di ba na kahit anong laki ng pera, Totoo. di ba? Hahati-hatiin Oo, naman yan hanggat divide makabayad mo. ka, di ba? Yun naman, di ba? Nasa kanya naman yun Oo. Ang mga huwes naman, makikinig naman Oo. kung ano lang ang kapasidad nung inirereklamo na pagbabayad. Kunwari, piso ang kinikita mo, hati-hatiin mo yung piso-piso na yan doon sa maraming papayag naman Ay, oo. Kaya dapat, alam mo, si Ken Chan, wala siyang kapanatagan ng kalooban ngayon. Nangangayayat siya dahil yung ganitong problema, hindi ka makakatulog, hindi ka makakakain. Ay, Ang peace of mind talaga, lumilipad yan palayo. Di ba? Kausapin niya ang kanyang mga abogado. At saka harapin niya kung ano man yung... Tama yun, harapin. Oo, hindi pwede yung iba No one wala is niya. above the law. Yes. Wala na pong mas mataas pa kaysa sa batas. Kailangan kung ano po ang hinihingi at hinihingi ng batas sa atin, yun po ang ating susundin. Irespeto natin ang batas. No. Katulad dito, pangalawang warrant of arrest na to, nakakalat na sa lahat ng mga nabasa nyo naman, yung dokumento, kalat na sa lahat ng mga kapulisan, di ba? Alam mo, siya lang naman talaga dito ang tinititigan dahil siya ang kilala. Correct. Di ba? Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga kasama niya kasi hindi naman sila artista. May Correct. mga pangalan na nakalagay, nakasama niya at ng kapatid niya at ng sinasabing karelasyon niya, pero hindi kilala. Di ba? Nakapokus talaga Oo, sa sa kanya. kanya talaga Oo. dahil si Ken Chan ang kilala. Oo. Kaya walang pinakamaganda ditong magagawa kundi ang bumalik siya. Oo. Harapin niya ang kanyang problema. Correct. Di ba? At sayang ang karir mo. Sayang. Napakaganda ng iyong karera. Oo. Ito yung pinapangarap ng bawat kabataang Pilipino na ipinagkaloob sa iyo. Kaya lang ngayon, hindi mo na maitutuloy dahil sa problemang ito na alam nating hindi niya gusto ito. Ay, oo naman. Walang may gusto ng ganito kalaking problema. Nagkataon lamang na siguro nagkamali siya ng desisyon. Ay, mga Siguro nagkamali siya ng paghawak sa pera. May mga ganong kamalian di Oo, ba? kasi may iisip natin kung ano-anong mga aspeto kung bakit nagkaganito Oo. dapat talaga magpakita ka para ihayag mo na lahat para matapos ng mga espekulasyon na kung ano-ano. Oo. Ayan, no bail, wala kang piyansa dito sa kasong itong syndicated estafa. Pero, kailangan magpakita ka Oo, yun. Tama. doon Oo. sa korte na humahawak ng kaso mo para may jurisdiction. Yun ang tinatawag na jurisdiction. Kapag nandoon na at nag-petition for bail kayo, sabihin mo lahat ng dahilan kung bakit makikiusap ka na kung maaari ay payagan ka magpiyansa. Oo. Kapag ka nakapiyansa ka kasi makagagawa ka ng ibang paraan. Totoo. Di ba makapagtatrabaho ka, Oo. makapag-iipon ka ng pambayad.
Yun ang pinakamaganda. At saka yung pinaka-importante, kausapin niya ang isang lawyer, di ba? Hindi, Legal meron ito, siya oo. sigurado, meron siyang lawyer dito. Dahil nagkaroon sila ng sagutan di ba? Alam nila ang dapat gawin. Kaya dapat ito talaga, si Ken Chan ay harapin ang kanyang problema para matapos na yung ganito. Marami pa ito. Hihintayin mo ba na napakarami pa ng lalabas na WA sa'yo? Ay, oo. Oo, Napakahirap nun. Wag mo nang paramihin tapos saka ka lang lalabas. Oo, Di ba? totoo yan. Petition for bail, yan ang sinasabi. Ako, wala akong kanta na naiisip na kung pwede nating ibigay dito kay Ken Chan. Ikaw din naman siguro wala rin kasi, di ba, napakahirap kasi nito. Oo. Yung Sitwasyon niya, correct. Alam mo ang problema talaga, dumarating nang hindi mo inaasahan. Hindi po lahat ng gusto natin ay nagaganap. Meron po talagang masukal sa ating kalooban, pero yun ang nangyayari. Pero wala tayong dapat na ireklamo sa buhay dahil tuloy ang ikot ng mundo. Ayun. Di ba? Buhay Totoo. tayo para lumaban. Yun lang yun. Ituloy ang laban, huwag susukuan. Yes. Lalo pa kung ikaw ay hinahabol. Di ba? Magkaroon tayo ng respeto sa batas. Yun lamang yun. Di ba? Tama. Okay. Yung pangalawa naman nating paksa na itatawid sa kanila, napaka-emosyonal nito. Ay, oo. Hagulgol ang nangyari sa akin dyan. Naku, mukhang talagang viral talaga ito. Walang hindi tinamaan ang puso ng nakapanood lahat ng eksenang ito. Ang tinutukoy po namin, mga kachika, ay ang maaaring napanood na nating lahat. Ang isa pong episode ng KMJS ni Miss Jessica Soho tungkol kay Julius. Si Julius po ang nakababatang kapatid ni Jay Manalo. Ang akala ko nung una, iisa ang nanay ni Jay at saka ni Julius. Kasi, eto, babalik tanaw po tayo. 1997 po, nang unang marinig ni Jay Manalo, boses ng kanyang ina, sa Showbiz Linggo namin ni Tito Butch Francisco. Parang na-trace namin kung nasaan si Miss Kimlan Jones, ang kanyang dakilang ina, hanggang sa nai-ere namin yung boses. Ito po yung hapon na umiyak ang buong bayan, nakiiyak kay Jay Manalo, na tunay pong humahagulgol. Ang totoo, isang judge nga ang nag-text sa akin. Because of that episode, sabi niya, I didn't cry a river, I cried an ocean. Kasi hahagulgol ka talaga. Mahigit na 3 dekadang hindi nakita ni Jay Manalo ang kanyang ina. Dahil inuwi siya dito ng kanyang ama nung siya 3 taong gulang pa lamang. Natural, ikaw narinig mo ang boses ng nanay mo na hinahanap mo. Hindi ka hagulgol. Magpapalahaw ka talaga. Pero may isa pa pala si Julius. yung Ang akala ko iisa ang nanay nila, si Kimlan Jones kay Jay. Na isang Vietnamese. Vietnamese. Ipinanganak po si Jay Manalo sa Saigon. Sa Saigon siya ipinanganak. Tapos meron pa palang isa, itong kay Julius, Koreana naman ang mama niya. Si Miss Oh Jum Nim. Diba? Magkaiba pala. At 6 na taon naman si Julius nang iuwi dito nang napakatulis nilang tatay. Musikero, si Ginoong Eustaquio Manalo. Kung tawagin namin Takyo, si Mang Takyo. Kita mo naman si Mang Takyo, di ba? Isang Koreana, isang Vietnamese. Di ba sabi nila, kung saan daw nakadestino, magkakaroon ng tagahanga. Di ba? Iba talaga pag miyembro ka talaga ng banda. Napanood mo yung KMJS nung magtagpo si Julius at ang kanyang dakilang ina. Ano ang naramdaman mo? Naku, unang-una yung eksena. Alam mo yung Sa parang mahabang tulay. yung mahabang tulay. Tapos napakaganda ng mga eksena talaga. Alam po, makakapasok ka sa eksena, nakala mo nandun ka kasi ang ganda ng mga shots kaya lalo kang nanaghoy. Yung tapos tumatakbo. Grabe. Kay Parang Korean K-drama. Bella. Ang ganda-ganda pa ng pagtrato, ang ganda na editing, ang ganda ng texture, parang K-drama talaga. Alam mo nung pinapanood ko yon, ayan na. Ay sobra-sobra akong umahagulgol. Kasi para sa isang bata na lumaki na mahigit na 3 dekada nang hindi nakikita ang kanyang ina, ganun talaga ang mararamdaman. Tapos Diba? sasabayan pa ng narration ni Julius na habang palapit siya nagsimula siya nung pabata, bumalik siya sa 6 years old. Kasi lumuhod siya, niyakap niya. Naku, kinikilabutan ako. Ba yun? Lumuhod si Julius, niyakap ang kanyang ina. Bakit nakaluhod? Ba't hindi niya patayo na niyakap ang kanyang nanay? Bumalik po ang kanyang isip sa 6 na taong gulang siya, na nung umalis sila sa South Korea ni Mang Takyo, siya ay niloko. Ang sabi, magbabakasyon lang siya ng 2 linggo sa Amerika, babalik uli ng South Korea. Nagtataka nga siya, ba't nag-iiyakan ng lahat? Correct. Eh siya ay batang
paslit na walang alam, nagtataka siya. Yun pala pagdating dito, ipinagtapat ni Mang Takyo at ni Jay Manalo na sumundo sa kanila sa airport na hindi ka na babalik ng South Korea. Dito ka na maninirahan. Isipin mo yung pinagdaanan nila, di ba? Kasi that time, kasi ang sabi ng Koreang mami niya, that time kasi kaya pinapunta na rito, hindi pa kasi tanggap. Sa mga grande Koreano, ng yung race na magkaiba. Oo, magkaiba. Totoo. At Kaya saka hirap. laging wala na sa trabaho. Kaya lola lang niya ang tumitingin sa kanya. Si Jay Manalo din ay lumaki sa lola. Dahil nung mag-abroad ulit si Mang Takyo, ay naiwan siya sa lola niya. Si Jay Manalo naging tagabuhat po ng mga kalakal sa isang palengke sa Maynila. Di ba? Sa Arangke. Tapos, nagtakatakboy siya ng sigarilyo mula Leonor Rivera hanggang papuntang Antonio Rivera. Marami raw kakompetensya, kaya lumipat siya ng Hanay. Nag-cigarette vendor ka? Nagtinda rin po ako ng sigarilyo. Yung mga biyaheng Recto Rivera sa amin, papunta sa amin, San Antonio Rivera, sumasabit ako sa jeep. Ang daming kakompetensya. Ang daming mga takatak boys. Ito namang si Julius, nagtinda ng basahan. Di ba? Tsaka mga kalakal. Tsaka kaya siya nakapagtapos ng sa tulong ni Jay Manalo at dahil sa kanyang talentong pagbabasketball, naging varsity kasi siya. Naging scholar Noon siya. daw, gumaganda na ang kita ni Jay Manalo, sinabi sa kanya, hindi ako makapapayag na hindi kita matulungan. Pinag-aral po siya sa high school ni Jay Manalo dahil maganda na ang kita noon. At naging scholar nga siya, athlete scholar siya. Nakapagtapos siya ng criminology. At ngayon po ay isa na siyang pulis. Alam mo, ito yung mga kwento na kahit matibay ang puso mo, pusong bato man mababasag. Isipin mo, nung makita niya sa mahabang tulay, nasa dulo pa lang, "Oma!" sabi niya. Sumisigaw na siya. Tapos yung nanay, tumatakbo rin palapit sa kanya. Ayoko ng mga eksena Diba? ng kaloko. Oo. Tsaka yung determinasyon niya nung bata pa lang daw siya, pumapasok sa lahat daw sa Korean store at nagtatanong yung mga may-ari ng Korean kung paano hanggang nakatagpo siya ng makakatulong sa kanya. Eto, bakit ako emosyonal? Nangyari yan sa aming pamilya. Ang namayapa akong kapatid na seaman ay nagkaroon ng anak sa Denmark. Kaya ako lagi kong binabanggit ang Denmark. Nung umuwi siya ng Pilipinas, naiwan yung anak niya doon. May retratong hawak yung pamangkin ko. Alam mo ba, tuwing umaga, nagpupunta siya doon sa daungan ng mga barko. Kinakausap niya yung mga Pilipino. Do you know this guy? Do you know this man? He is my father. Can you please tell me where I can find him? Tuwing umaga yung pamangkin ko, pumupunta sa pier, ipinagtatanong yung kapatid ko hanggang sa gumawa ako ng paraan para magkita sila dito sa Pilipinas. Natupad din ang kanyang gustong mangyari. 3 dekada rin silang hindi nag-usap. Kaya nakaka-relate ako dito. At saka dito pumapasok pag may determinasyon. Kapag gusto mo talaga, ang universe na talaga ang tutulong sa'yo. Totoo yan. At sabi nung nanay, walang araw na hindi kita naalala. Kapag kumakain ako ng masarap, naaalala kita. At saka Pero wala din, na silang komunikasyon At kasi. saka ganun din yung anak, di ba? Nung umuwi siya rito, wala siyang isip kundi makita ang nanay niya. Kaya siya nagsumikap talaga na makapagtapos. Yun. Hindi siya tumigil ng kakahanap sa nanay niya. Pero nakita mo, nagbunga. Sorry ng sorry. Puro patawarin mo ako, anak, dahil iniwan kita. Patawarin mo ako sa nangyari. Ang sabi niya, no. I love you. Hindi mo kailangan manghingi ng sorry. Mahal na mahal ko po kayo. Yung pagyayakap, ay nako, sabi ko nga kay Jessica Soho, ano ka ba? Kaibigan pa kita. Pinaiiyak mo ko palagi sa mga episodes ng KMJS. Napakaganda. Diba? Napakaganda po. At eto naman, ang mga pangarap po yan, natutupad. Basta magsusumikap lang tayo. At huwag tayong bibitiw sa paglaban na isang araw, makikita ko ang nanay ko, makikita ko ang tatay ko. Diba? At saka alam mo, napakaganda ng pagtakbo nila. Kasi yung sabi nga ni Julius, iniisip niya kung may kapatid siya sa nanay niya. Kasi, wala. Ang sinabi raw nung una, hindi siya matanggap nung mapapangasawa uli nitong si Oh Jum Nim. Nung pala, hindi pala nag-asawa at walang anak. Ikaw ang nag-iisang anak ko, sabi niya. Kaya yung yakap po nila, walang hangin sa gitna. Grabe talaga. Mahigpit talaga. Sobra. Parang si Jay Manalo din at saka si Kim Lan Jones nung magkita dito sa Pilipinas. At sabi ni Jay, totoo na ba ito? Nagtatanong daw siya sa Diyos, mahal niyo po ba ako? Bakit yung ibang bata merong nanay? Ba't ako wala? Kahit siya tinatanong ko,
Ang tanong ko sa kanya, asan ang nanay ko? Bakit yung mga ibang kaibigan ko may nanay? Bakit ako wala? Di ba parang ganon? Ganyan na ganyan. Pareho pala sila ng kapalaran. Akala ko talaga isa lang ang nanay nung nila. una nga sila makita ko silang dalawa na sabay sila. Akala ko nga kasi pareho sila singkit eh. Pareho, magkamukhang Oo, magkamukha. Akala ko isa lang yung Oo. ano nila. At dito mo makikita na ang magkapatid, basta't nagmamahalan, magkaiba man ng Oo. ina, nagtutulungan. Eto yun. Ito yun. Napakaganda. Si Jay Manalo sa kanyang kapatid na si Julius. Grabe po ito. Suntok sa puso po talaga ito. Oo. Diba? Ako, alam ko may kanta ka para kay Julius at kay Jay Manalo at sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga Oo. ina. Sana ang ano dito yung sa ugoy ng duyan. Ugoy ng duyan. Nako. Sa Ugoy ng Duyan po, ito yung awitin na kahit ano na po narating natin, kapag naalala natin, babalik at babalik pa rin po tayo nung tayo sanggol na inuugoy pa lang po sa duyan ng ating nanay. Diba? Ayan, kantahin mo. Sa Ugoy ng Duyan. Okay, go. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Napakagandang awitin. Alam niyo po, ang mga kababaihan, kahit nakabestido na, ang mga kalalakihan, kahit nakapantalon, tayo po ay mananatiling sanggol sa ating alaala kasama si nanay. Sa totoo lang. Ay, oo naman. Diba? Sabi nga natin, ito ang taong nakapantalon pero sanggol pa rin sa aking paningin. Diba? Oo. Ay nako, harinawa nakasihan ng kapalaran si Julius, si Jay Manalo, kinasihan na yan, diba? Sana magkaroon na ng katuparan ang inyong dasal na ngayong Kapaskuhan, makasama nyo ang inyong inang mahal. Diba? Ay, nako. Sakit. Napakasakit. Napakaano Sino talaga. ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, ito yung pag-uusapan Ang natin. bantay ko'y tala. Nakalungkot. Ay, Humugot muna. Humugot muna tayo. sige. Okay. Oo. Sino ba yan? Ang pag-uusapan natin, isa siyang male personality. Kilala. Kilala siya. Hindi ko na siya kung ano siya klaseng tao. Huwag mo munang Oo. ibigay ang clue sa unang saknong. Oo. Ika nga. Kaya, pero hindi ko na siya siwala sa inyo kung ano sa klaseng tao. Basta ito pala siya. Ikwento mo na lang. May isa siyang kaiibang ugali. Oh. Oo, kasi ito pala siya. Ang ugali niya pala, Ito pala siya. pakitang tao lang. Oh. Yung pinaka-ugali niya, pakitang tao lang. Okay lang sa kanya pag kami nakaharap na kamera. Okay lang sa kanya pag kami mga tao na ibang nakatingin sa kanya, talagang maano siya. Lus-lus sa biyaya. Talagang All bigay ng out. bigay siya, all out support siya. Pero pag wala, lalo na pag hindi niya masyadong kilala yung tao, hindi siya nagbibigay. Okay, magbigay ka ng mga ehemplo. Alam mo, katulad Tulad nito. Katulad siyempre pagdating mo sa isang restaurant, di siyempre, anuhin ka kaagad ng mga parking boy. Parking boy. Oo, mga parking boy na siyempre dito ka muna, may paparkan noon. Siyempre, iniisip ng parking boy kasi inassist mo siya. Paglabas mo, magbibigay yung Kasi at saka naman yun kusang Pero loob. hindi naman yan hindi sa pilitan. Kusang ito. loob naman yung magbigay sa hindi. Pero dahil sa malaking tao siya, Pag kumakain. siyempre kilala siya, gano'n. Ito na, pagdating doon sa sa restaurant, siyempre o-order siya, gano'n. Pag-order, tapos nilang kumain, magbabayaran na. Katulad kung yung may, 4,800 yung bill. Katulad Magbibigay siya ng 4,800, di ba? Magbibigay siya ng 5,000, bibilangin 1, 2, 3, 4. Pagkatapos, kukunin niya pa yung sukli 200. na 200. Hindi niya iiwanan yun. Hindi. Totoo ba? Kasi di ba mayroon nga Grabe iba naman. nga, yung sukli nga, di ba? Pagka dyan na lang, okay na lang. Wala. Siya, hindi. Kasi ang katwiran niya, may service charge naman daw yan na inaano ang isang restaurant. Paano naman yung Oo. kay babait na mga waiters na
Nag-assist sa'yo. Yung extra, yung extra service na ginawa dapat sa'yo. ganun na. Siyempre, iwan mo na yan. 200 na naman. 200, magkano na naman sa kanya yun? Di ba? Baliwala sa kanya yung 200. Sa kalingkingan. Oo. So, hindi siya nagbibigay kapag walang camera na nakatutok. Ay, wala. Hindi siya nabibigay ng tip. Pagka walang yung lalo na pagka hindi niya masyadong kilala ngayong tao, talagang wala siya. Doon lang siya nagbibigay ng papakitang tao sa mga taong kilala. Bakit kapag may kasama siya mga reporters, kayo? Ayun. Oh. Nagbibigay siya. Talagang maano siya, ipinapakita niya talaga na maano yung bukas ang palad niya sa mga taong bibigyan niya. Di siyempre, may mga reporters, isusulat siya. Isusulat siya, sabihin na, ay, mabait ng taong ito. Generous. Generous siya. Tapos ito na, paglabas nila sa restaurant, di siyempre, takbo na naman yung parking boy. Para na assist siya, kasi siyempre, malaking tao siya eh. Iniisip na parking boy, si ano ito Malaki ito yung ibig sa akin. Kaya, siyempre, yung parking, pito ng pito, at patas ng patas. Doble pa kamay. Oo, kamay pa, gumaganon pa. Ito na. Pagdating doon sa medyo nakaluwag-luwag na yung sasakyan niya, wala na. Haharurot na siya. Ay, hindi bibigyan man lang? Hindi mo lang niya Kahit bubuksan. barya? Hindi mo lang niya bubuksan yung bintana at magpasalamat. Ni wala. Kasi walang camera. Oo, Kasi walang reporters na magsusulat ng kabutihan ng puso niya. Ay, naman ng ugali niya. Ano naman yan? Napakaano Ito na ang huling sakno. Basta Hindi ba palatulong ito? Ay, oo. Sobra. Ay, di ba? Sabi nga niya, di ba? Oo. Sa mahihirap ang puso niya ay naroon. Yes. At saka nakita naman natin talaga siya kung paano tumulong. Paano tumulong? Talagang May mga sponsors yun. Ay. Hindi naman galing sa bulsa niya yun. Ay, Sa mga sponsors Ay, yun. ganun ba yun? May mga sponsors yun. Oo. Bigyan mo na kami ng clue. Nako, ito siya, kamakailan lang, binas niya ng gusto. Dahil Dahil sa pag-file niya ng kanyang COC, nawala man lang siyang inilatag inilatag na plataforma. Kung ano ang gagawin niya kung siya'y manalo. nako, alam ko na. Ano ibibigay niya kung maupo siya sa Senado? Ay, kasiyahan lang. Pasasayahin niya yung mga tao. At Ganun saka lang. bigyan, Nako, wala na. Ganun lang yun. bigyan mo, Bigyan mo ng pera. Oh. bigyan ng jacket yan! Oh. Oh, ang bagal! Saka siyempre, bibigyan niya ng 20 pesos yan. At 20,000 yan. Hindi, pinakamaganda daw, bigyan Bag, jacket yan. Ano, bibigyan niya ng mga jacket kung sila. Yun na nga, ang tanong ngayon, di ba? Ano, magpapakalat ka lang ng jacket. Alam na natin yan. Nako, mga ka-SNNers, kailangan pa ba ng karagdagang clue? Sigurado po, wala na sa inyo ngayon na mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. sigurado yan, di ba? Oo naman. Kaya naman, Kaya naman, ito po natin gawin. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. ayan, bigyan! Ng jacket yan. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo man ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Bigyan ng jacket yan. Ayun, talagang hindi ka na makapupunta sa kanya. Ayan, so naghalakakan po tayo, nagkaiyakan po tayo, nagulat tayo. Yan po ang nilalaman ng ating episode ngayon. At ito po naman ay ginagawa namin para sa inyo dahil ang aking tanong nagasgas na, nasaan po ba kami kung wala naman kayo? Di ba? Maraming salamat Romel at Wendell. Hanggang sa susunod na episode po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Sana'y di magmaliw ang ating pong alay ng munti. Mali rin yan. Sana'y di magmaliw ang aking...